isa sa mga pinakamahirap na pwede nating gawin dito sa mundo ay yung maghintay, hindi po ba? Lalong-lalo na pag hindi mo pa nakukuha yung iyong hinihintay. Lalong-lalo na pag hindi pa binibigay sa iyo yung iyong hinihintay. Pero makakaya mong maghintay kung ikaw ay nagmamahal. Yan po yung tandaan niyo. Why could mothers wait even if it is so difficult to wait? It is because of their love. Alam natin madalas kung paano po natin nasasaktan ang ating mga ina. Di po ba? Kung paano natin sila sigawan, paano mo taasan ang iyong boses, paano mo sila labanan, masakit sa loob ng mga ina. Pero nakakabilib at nakakamangha. They would always wait for you to be good. Maghihintay sila sa kung kailan magbabago ka, sa kung kailan okay ka na. Hindi nila pwepwersahin yung kanilang pagmamahal sa iyo. Kahit na anak ka nila, kahit na ang dugo mo, ang laman mo, galing sa Kanya, papabayaan ka nila. Dahil ang pagmamahal din, di po ba, hindi pinapwersa. Maghihintay at maghihintay ang ina na pag ikaw ay bumalik, pag ikaw handa ka na mahalin mo rin siya. At kahit na hindi mo siya mahalin, okay lang sa Kanya. Yun yung nakakamangha sa mga ina. Ang mahalaga sa kanila, bibigay sila, sasakripisyo, nagmamahal. Kaya nga ang Diyos, isa sa mga pinakikinggan niya, minamahal niya ang mga ina dahil matiisin sila sa kanilang pagmamahal. Bakit itong si Santa Monica pinakinggan yung kanyang dasal para magbago ang kanyang anak si San Agustin? Dahil baldi-baldi ng luha ang inubos ni Santa Monica at naghintay siya matagal. Naghihintay, nagtitiis, nagtsatsaga. At sabi nga ni San Ambrosio, ang nananalangin na may ganitong luha ay pakikinggan ng Diyos. Hindi niya papabayaan. Papansinin niya at pagkakaloob ang kanyang dalangin, ang kanyang hinihiling. Walang ibang hiling ang mga ina, hindi po ba? Para sa kanilang mga anak, ayun lang magkaroon sila ng maginhawang buhay. Kahit na hindi maging hawa ang kanilang buhay, basta't nasa mabuting kalagayan lang ang kanilang mga anak. At hindi po ba, yun yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. A love that is selfless is a love that is true. Kaya nga po, kahit na hindi sila humihingi ng kapalit, kahit konting paraan lang ng pasasalamat, bakit hindi natin ay pagkaloob sa ating mga ina? Konting halik, konting yakap, konting dasal at panalangin. Habang naririnig pa ng ating mga ina, paramdam natin ang ating pagmamahal sa kanila. At habang buhay pa tayo, habang may panahon pa tayo, ipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila. Tandaan natin, we only have one mother. Amen? Nag-iisa lang ang ating ina. At walang makakapagpalit. Nobody can substitute your mother. Amen? Kaya nga, dito sa kaisa-isang ina natin, sa kaisa-isang palaging naghihintay, nagtitiis sa atin, pagdasal natin sila, naway sila'y palaging basbasan at bendisyonan ng Diyos.